good. And all the time. Sino po dito yung mga pinalaya? Amen. Praise God. Hallelujah. Let's sing this song. Tayo'y pinalaya at pinagpala ating Panginoon. Tayo'y naturihin at sasambahin siya, walatiin ang ngalan niya. Tayo'y pinalaya at pinagpala ating Panginoon. Tayo'y naturihin at sambahin siya, walatiin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila. Tayo'y pinalaya at pinagpala ating Panginoon. Tayo'y naturihin at sambahin siya, walatiin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila. Walang katulad. Walang tutulad, walang papantay, walang hihigit sa iyo. 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 Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila. Oh, ikaw ay dakila.
dakila ang pag-ibig mo. Wala nang ang papantay sa'yo. Walang hanggang papuri. Itataas ang ngalan mo. Patuloy na aawit. Sasalamat sa'yo, Jesus, pagkat ika'y mabuti. Kailanman di ka magbabago. Dakila ang pag-ibig mo. Wala nang ang papantay sa'yo. Walang hanggang papuri. Itataas ang ngalan mo. Patuloy na aawit, patuloy na aawit. Sasalamat sa'yo, Jesus, pagkat ika'y mabuti. Kailanman di ka magbabago. Dakila ang pag-ibig mo. Wala nang ang papantay sa'yo. Walang hanggang papuri. Tataas ang ngalan mo. Tataas ang ngalan mo. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Sing wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad,
wala kang katulad. Sing wala kang katulad. Wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. O Diyos, wala kang Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, dakilang Diyos na walang katulad ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, dahil sa pag-ibig na ito, pag-ibig na walang makakahigit, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo na tunay nga pong walang makahigit. Salamat sa pag-ibig mo, tunay nga po, Panginoon, na walang makakapantay, Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos na wala kang katulad. Tunay nga, O Diyos, na walang papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Patuloy nga po nating ideklara sa umagang ito ang Diyos na tunay nga na walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay nga pong kaibuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Ideklara mo sa buhay mo na walang katulad ang ating Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos.
kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. O Diyos, wala kang katulad. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Wala nang ang higit sa iyo. Wala nang ang papantay sa iyo. Ang kabutihan at pag-ibig mo di magbabago. Hanggang ngayon, hihingin sa'yo. Wala nang papatay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo di nagbabago. Hanggang ngayon, sa'yo. Wala nang papatay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo di magbabago. Hanggang ngayon, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy nga po naming idideklara, Panginoon, lalabas sa aming mga bibig, na tunay nga po na wala kang katulad sa pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil salamat po dahil patuloy po naming nararanasan ng iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy naming nararamdaman ang pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil wala kang planong magbago para sa amin, Panginoon. Kaya pinupuri ka nga po namin at pinasasalamatan sa napakagandang muli araw na ito na iyong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil palagi po namin sasabihin na hindi pa po tapos ang iyong pagbibigay ng mga pagpapala, ng biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy ka nga po namin pinupuri, pinasasalamatan at pinararangalan sa umagang ito sapagkat tunay nga po na wala kang katulad, Panginoon. Sa pangalan nga po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. So sabihin po natin sa ating mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Ilan lamang po ito doon sa mga nalikhang awit na ng hope. Yung talagang simple lang yung mga lyrics pero ramdam na ramdam mo. Kaya mabuti talaga si Lord. Amen? Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. So, ang naging topic po natin last Sunday is
Everything has a reason o may dahilan ang lahat. At ito po ay matatagpan po natin sa Romans 8:28. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sila ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So meron po tayong mga pinag-aralan nung pong last week. So God still works even though we cannot understand. Gumagawa pa rin ang Diyos kahit na yung mga bagay ay hindi natin maunawaan. Tapos po yung pangalawa, not everything is good, but God can use everything. Hindi lahat ng bagay ay mabuti, pero kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng bagay. At yung pong pangatlo, God's purpose is a greater than our plan. Mas higit ang layunin ng ating Panginoon kaysa sa mga plano natin. At nabanggit po rito yung sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts, my ways is not your ways. At po yung pong pang-apat, trust in God even you don't understand. Magtiwala sa Diyos kahit hindi mo maintindihan. At yung pong huli, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na mahirap intindihin sa ngayon o hindi natin maunawaan. Pero mabiyaya ang Diyos dahil sa paglipas ng mga araw, ito'y pauunawa po niya sa bawat isa sa atin. So ang magiging title pa rin po ng ating mensahe sa umagang ito, Everything Has a Reason. At ang magiging verse pa rin po na gagamitin natin is Romans 8:28. So meron po tayong part 2. So palakpakan po natin yung pong gagamitin ng Panginoon sa umagang ito para magbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Good morning! And I'm back again. Pero hindi ako magluluto, ha? Yes. Tuloy ang buhay. Amen. Nung Sunday, after kong marinig yung mensahe ni Pastor, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, nag-volunteer ako. Pastor, mag-share ako pero gagamitin ko yung share mo. Part 2. Pero huwag mo sasabihin, ha? Sabi ko. Pero ang totoo kasi talaga, hindi pa ako ready. No? Hindi pa ako ready tumayo. Kaya lang, kasi nga, baka ako ma-overwhelm ako ng emotion ko. Kasi nga, baka mapatingin ako doon. Wala na yung hobby ko. Hindi ko mapigilan yung emotion ko. No? Pero, na-bless kasi ako doon sa narinig kong message kay Pastor. At habang pinapakinggan ko yun talagang napalakas talaga ako. Kaya, siyempre alam naman natin yung mga nagdaang mga araw, amen, no? Alam nating lahat yun. At hindi lang naman sa akin nagkaroon ng epekto, alam ko kahit kayo, sa kabuuan ng Hope, nagkaroon talaga ng epekto yung nangyari ng mga nakalipas ng mga araw. No? So sabi ko, pero itry ko, sabi ko, hahawakan ko yung emosyon ko, sabi ko. No? Para makapag-message ako ng maayos. Tapos sabi ko pa nga kay Pastor, sabi ko, ewan ko kung anong araw yung magkasama kami, sabi ko, gagawin ko na yung outline ko, Pastor, sabi ko. Tapos sabi naman sa akin ni Pastor, Nang, kung matapos nyo kaya ng Webes, sabi niya, Webes ba yun, Pastor, sinabi mo sa akin? Gagawan kita ng PowerPoint, kanya. O sige, sabi ko. Kaso, ang nangyari, dumaan ang Martes,
Lunes, dumaan ang Merkules, dumaan ang Huwebes, at dumaan ang Biyernes. Walang pumapasok sa isip ko. Gusto kong magbawi. Gusto kong bawiin kay Pastor. Pastor, text ko sana siya. Pastor, sasabihin ko sana, Pastor, ikaw na lang muna sana ako. Kasi walang pumapasok sa isip ko. No, walang pumapasok kasi parang minsan okay ako, minsan para akong lutang, minsan meron akong mga nakakalimutan, no. Kaya lang sabi ko nakakaawa naman si Pastor kung ano na naman siya, sabi ko yung mag-aapura na naman siya kasi siyempre alam niya ako na, no. So sabi ko hindi ko alam kung paano ako magsimula. Hindi ko alam kung paano ko simulan, no? Pero pumasok sa isip ko, hindi ako magbibigay ng message. Magte-testimony na lang ako, sabi ko. Pero mahabang testimony ito. Amen. No. At sana nga ay anong tawag doon? Mapagtiyagaan ninyo. Amen. Amen, no? Kasi siguro para sa akin na din na yung masabi ko din kung ano yung naging nasa kalooban ko. Amen. Para totally, kasi parang sabi nga nila, pag kinekwento mo daw ng kinekwento, kasi meron naman ako narinig kay Pastor Ed Lapis noon meron ding isang na namatay. Ngayon, dahil siya yung nag-e-entertain dun sa pag may dumarating ng mga namimisita. Sige po, ali po kayo, kumain po kayo. No, lagi niyang sinasabi, sige po, ali po kayo, kumain kayo. So, yung bigat ng nararamdaman niya, tapos nagkikwento siya, kinekwento niya yung nangyari sa kanya, no, yung nangyari sa kanila ng namatay. Nagagaanan yung loob niya. Pero kahit na pagkatapos nun, iiyak na naman siya. Ganon. Pero unti-unti, nagagaanan yung kalooban niya. Kasi yung bigat na nararamdaman niya ay naikikwento niya. No. So, yung kwentong ito ay, at yun nga, patungkol doon sa naging family day natin noong April 18 at 19, ano? So, ito sinulat, tinype ko kasi para wala akong makalimutan. Kasi talaga ko minsan, kahit na nga doon sa pagbablog ko, minsan, simpleng lang, nakakalimutan ko yung pangalan, no? Kasi parang gumagano ng isip ko. Pero sa biyaya ni Lord, no? So, nung April 18, lahat tayo masaya, di ba? Bago pa man yun, lahat tayo masaya na, di ba? Ang saya-saya natin talaga. At kahit na yung buong araw ng April 18 na yun, masaya tayong lahat. Walang malungkot sa atin hanggang gabi. Amen? No? Lahat tayo ay masaya. Kasi family day nga yun, no? Isang napakagandang pagtitipon, no? Isang napakahalagang pagtitipon para sa atin bilang pamilya ng Hope, no? At excited tayo lahat mula sa preparation hanggang sa pagbibiyahe. Doon nga sa lugar namin, masaya. Tawanan nga ng tawanan. Biruan ng biruan. Mula kahit na nagkaroon ng konting distraction, tuloy pa rin ang biruan. Tuloy pa rin ang saya, no? Hanggang makarating, no? So, wala kung titignan natin, wala kang i-expectin na hindi magandang mangyayari, di ba? No? Lalo na sa amin, si Brother Evan, saka si Brother George, magmula nung daldal sila ng daldal, kwentuhan sila ng kwentuhan, no? Ang saya-saya nila, no? At saka, nung nakarating nga tayo ng Tambobong, Tambobong ba yun? Oo. Nasabi ko pa sa isip ko, kasi nga nakayanan ni Brother George yung biyaheng malayo. Sabi ko pa, kasi may balak nga kayong pumunta ng April 28 ba, 29 sa Ilocos.
Ay, sabi ko, kaya niya nang magbiyahe ng malayo. Nakayanan niya eh. No? Tsaka yung isang buong Sabado na yon, pictorial pa siya ng pictorial eh, di ba? No? Sabi ko nga sa kanya, biniro ko nga siya, ikaw, sabi ko, palitrato ka ng palitrato, hindi mo ako tinatawag, sabi ko. Kasi ewan ko kung si Anjing nagsabi si tatay, panay ang papicture niya kanyan nung araw ng Sabado. No? Tapos, ang saya-saya natin, no? Ako nga sa sobrang ka-excitedan ko talaga doon sa pamilya, hindi talaga ako natulog eh. Hindi talaga ako nakatulog, no? Yung ibang mga kasama ko nakatulog, pero ako hindi ako talaga nakatulog. No? Pero, yun na nga, April 19, masaya pa rin naman tayo, di ba? Ngunit, eto na. Ano na yun? Masaya pa rin, ngunit bigla merong nangyaring yung tinatawag na suddenly. No? Yung suddenly. Yung, ano ba yung suddenly sa Tagalog? Yung biglang may nangyayari. Biglang may nangyari, no? At, ito nga yun. Biglang may suddenly na nangyari at ito ang nagbigay ng takot at lungkot sa ating masayang pagtitipon bilang isang pamilya. Amen. No? Isang pangyayari na nagbago ng takbo ng aking buhay, ng aking pamilya at ng Hope Family. Ang biglaang paglisan ng aking kabiyak ng puso. No? Si Brother George sa araw ng ating masayang pagtitipon. Lahat tayo na-shock. Di ba? Lahat tayo na-shock, na bigla. Lalo na ako. Kasi katabi ko lang siya. Katabi ko lang siya talaga. Katabi ko lang siya. Tapos sa isang iglap, ni wala mang nakitang sign sa kanya na meron siyang dinaramdam, lumisan siya ng ganun-ganun na lamang. No? Ano? Parang ganun lang, oh. No? At nawalan siya ng buhay. No? Ang hirap talaga. Ang hirap. Sari-saring emosyon ang naramdaman ko. Nung kunin siya sa bangka na walang malay, wala na akong ginawa kundi ang manalangin. Kasi ang akala ko, dahil nasabi ko sa kanya, sabi ko, yung palang tubigan ko, kako, nalaglag. Kasi umakyat ako ng bangka, nalaglag. Akala ko punupulot niya. Pero sabi ko, gumanon pa lang siya, sabi ko, tay, hindi ikaw. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang pupulot. Pero bakit tuloy-tuloy siyang yumuyuko? Ang akala ko tuloy, gumulong pa yung inaabot niya. Hanggang nung masampa yung ulo niya doon sa upuan ni Irene. Tapos lumingon si Irene na ganun. Tapos sabi niya sa akin, nanay, oh, si tatay, kanya. Hawak-hawak kong ganun si Father George. Kaya nang inaangat ko siya, pinipigilan ko siya, huwag ka nang yuyuko. Bakit hindi ko siya maiangat? Bakit kabigat niya? Tapos sabi na, nanay, si tatay. Oh, bakit si tatay? Hawak ko si tatay, kako kay Irene. Tapos, nung ginano nila si tatay, si Brother George, wala siyang malay. So, binaba siya. Ngayon, sinipr siya ang akala namin, ang akala ko din, hinimatay lang siya. No. So, sinipr siya ni JR, ni Chris. Nung nagsuka siya, akala ko mag-okay siya. Sabi kasi ng mga nakakita, ay, sabi nila, nagsukan, namurmura, sabi nila, na natauhan na. Pero, ganun pa rin. Pero kahit na natauhan na, kailangan dalhin sa ospital. No? So, pero hindi pa rin siya natauhan eh. No? So, so yung mga nakakita sa atin, binuhat siya sa kolong-kolong, no? Hanggang sakay siya sa jeep. No? Ang kasama ko nun si Brother Arnold eh. Siya yung umaakay sa akin eh. Tumatakbo. Sabi niya pa nga, wag po kayong tumakbo. Paano hindi ako tatakbo? Aalis na yung sa jeep. Pero, nung nakita kong walang malay si Brother George, wala akong binanggit. Jesus saves. Jesus saves. Wala akong tugil nagnanalangin. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Sabi ko. Tapos, kasi nga maliwanag sa akin, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Di ba? Kaya sabi ko, Jesus save, Jesus save, Jesus save.
Tapos hanggang doon sa pag ano namin, pag biyahe, nakita ko si Brother George, wala pa ring malay. Si Brother Chris nga, nangangalaglag-laglag na yung pinadalang, yung nalilito din siya. Tapos, pero diretso pa rin ang panalangin ko. Ipinanalangin ko ganito. Lord, sabi ko, si Lazarus binuhay mo. Nasa isip ko yon. Yun ang pinagpepre ko, Lord, si Lazarus binuhay mo. Tapos, si Kia, sabi ko, mamamatay na siya, pero humingi siya sa'yo lumapit siya sa'yo. Binigyan mo pa siya ng 15 years. Saka sabi mo, Lord, pag naniniwala, walang imposible. Sabi ko, naniniwala ako. Yun ang bukang bibig ko. Magmula doon sa pagbibiyahe namin, wala akong sinasabi, Lord, I believe, Lord, I believe, naniniwala ako, Lord. Sabi ko, naniniwala ako sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, naniniwala ako. Tapos, lagi kong tinatawag si Buddy Church, Tay, nandito ako ha, Tay, nandito ako ha, Tay, nandito ako ha, sabi ko. Tapos, yun nga, nakarating kami ng ospital. Ang tagal, 45 minutes siguro, kulang isang oras. Talagang ang bilis nung sasakyan namin. Pagdating doon, tinanong ako, anong kaso niya? Sabi ko, meron po siyang issue ng heart. Ako. Tapos tinanong yung mga gamot niya, ganito, sinabi ko lahat. Tapos ang sabi ng doktor, gagawin po namin ang lahat, sabi niya. Para ma-revive si mister nyo, sabi niya. Pero pag 3 times na po kami nag-attempt, sabi, wala na po kaming magagawa pag hindi pa siya na. Ang sabi ko lang, opo. Tapos umupo na ako doon sa upuan doon, sa may table. Naka yung kurtina, pero malapit lang siya sa akin. Siguro, ito ako, nakaganito ko, table. Ayan siya. Siguro, ito lang ang layo niya. Naririnig ko yung ginagawa sa kanya, naririnig ko lang. Tapos nung huminto, narinig ko, kinausap ng doktor si JR. Sabi, brain dead na po. Sorry po, wala na. Tapos sasabihin sana sa akin ni JR, narinig ko na lahat. Sabi ko, Nay, kanya sa akin, gumanon ako. Narinig ko na lahat, sabi ko. Doon ako na umiyak ng umiyak. Siyempre, di ba, wala na, di ba, no? Nung panahon na nagbibiyahe kami na mag-asa ako talaga eh. Kaya sabi ko, Lord, I believe. Sabi ko, naniniwala ako sa'yo. Tapos, nung sabi ni JR, gusto mo siyang tingnan, nanay? Gusto mo, no? Ayoko, sabi ko. Ayoko. Doon na. Ayoko siyang tingnan na namatay. Ayoko talaga. Ayoko. Tapos dinala siya sa morgue. Tapos doon kami sa waiting. Siyempre ako ako ng iyak. Tapos, pero sabi ko, pag okay na ako, pupunta ako, hindi ko pupuntahan si tatay niyo kako. Kaya nagpakalmayin ko lang yung sarili ko. Tapos yun nga, nandun siya sa morgue. Ako, malayo eh. Yung doon sa waiting area eh. Tapos, nung dumating yung mag-asawa, yung may-ari ng, yung pinagtiran natin. Sila pala yung may-ari. Galing sila tinignan nila si Brother George sa morgue. Tapos sabi nung lalaki, alam niyo po, sabi niya, si mister niyo po, ang saya po ng mukha, sabi niya sa akin. Ang aliwalas po ng mukha niya, sabi niya. Tapos sabi naman ng babae, parang natutulog lang siya, sabi niya. Siguro sabi ko, yun, parang pinalalakas nila yung loob ko. Tapos, at saka ang tangos po ng ilong ni mister nyo, po, meron po siyang lahi, kaan pa niya nung babae. Pero ang liwalas ng mukha niya, sabi nila, ang aliwalas ng mukha ng mister nyo. Yun. Tapos binilan nila kaming pagkain namin. Binilan pa nga ng tsinelas si JR kasi tapak-tapak si JR eh. Sandali po, aalis lang po kami. Binilan kami ng pagkain, binilan kami ng tubig, binilan si JR ng tsinelas. Nung bandang hapon na kasi malapit nang dumating yung susundo, sabi ko kay Ome, tara na, sabi ko. Siyempre ako gusto ko,
na ayaw ko siyang makitang ganon, pero anong pagpipilian ko, di ba? Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko pa siyang halikan. Siyempre, last na yon. Last na yon. So, nagpunta, yon. Hanggang yun, yakap ko siya, halikan ko siya, nawakan ko yung kamay niya, medyo mainit pa nga eh. Tapos, nung medyo nagtagal na, lumamig na yung kamay niya. Tapos, magmula dito, nung dumating na yung magsundo, hawak-hawak ko ang kamay niya. Hawak-hawak kong kamay niya. Umiyak ako, hawak-hawak kong kamay niya. Tapos, pagdating dun sa Bravo, nung nilagay na dun sa lamesa ng imbalsamo, nakikipag-usap yung mga anak ko. Kaya dun sa Bravo, pinuntaan ko uli siya. Ito na talaga, huling yakap ko na talaga sa'yo to. Huling halik ko na sa'yo. Kumalma ako ng konti. Tapos iniwan na namin siya kasi imbalsamuhin na siya. Ngayon, tinanong ako, gusto niyo po bang madalin agad si mister niyo doon pagkatapos ng balsamo o bukas na ng umaga? Tapos, hindi pa yung sagot ko, hindi ko sinagot ko yata, bukas na ng umaga. Tapos, hindi. Dalin nyo, parang ganun ang sagot ko eh. Tapos, nung nasa bahay na kami, sabi nila, Nay, okay na si tatay, dadalin na ba nila dito? Sabi nila, sige, sabi ko. Pero nung dinala si Brother George, ayoko na naman siyang tignan. Nay, nandito na si tatay. Kanila, ayoko pa. Sabi ko, ayoko pa siyang tignan kasi nakakabaong na siya. Totoong na talaga yun, di ba? Ayoko siyang tignan. Pero doon iyak ako ng iyak. Pero yung iyak ko, masakit. Masakit yung iyak ko. Sabi ko, sa kanya, ikaw nga, ayaw kitang iwanan. Ako, iniwan mo ako. Yan na ang salita ko. Tapos, siguro, yung isang gabi, gumagawa ko ng sulat para sa kanya. Yung laman ng puso ko, sinusulat ko, meron akong love letter sa kanya. Nilalagay ko sa kabaong niya. Tapos, ito ang naramdaman ko talaga. Nagtampo talaga ako kay Lord. Kasi, nagtampo talaga ako sa Kanya. Sabi ko, kung hindi man yung request ko, di ba, lagi niyo ako naririnig, long and satisfying life, strong and long satisfying. Di ba, lagi kong dinideklara dito yon? Sabi ko kay Lord, sana, kung hindi man lang yung gusto ko, sabi ko, sana pinaabot mo man lang kahit 80 years old, sabi ko. Tama, sana pinaabot mo lang kahit 80 years old, sabi ko. Di siyempre naano ako, no? Nandoon yung pagtatampo ko talaga. Sana, sabi ko, kahit 80 years old na lang. Tapos, yun. Tapos nagtatampo din ako kay Brother George. Kasi, alam mo ba, naaalis ka, sabi ko, bakit hindi ko matatanong yon? Nung bago kayong pupunta ng bangka, sabi ko sa kanya, Tay, yung iwanan mo kaya yung bag mo, may bag siya dito, di ba? Para pagka, wala kang mabigat na dinadala ka ako pa eh. Tapos pagdating, nung pagkasabi ko yun, may inabot sa akin. Susi. Oh, ano ito? Sabi ko. Ano tong susi? Sabi ko. Bag niya yung sinasabi kong iwanan niya, susi yung binigay niya sa akin. Ano itong susi? Susi ng kwarto natin, kanya. O, siyempre wala naman akong isip. Nilagay ko dun sa bag kong maliit. Yun, biglang dumagi sa isip ko. Alam mo bang iiwanan mo na ako? Bakit yung susi ang binigay mo sa akin? Yung pala, binigay mo yung susi sa akin, mag-isa ko na lang palang magbubukas ng kwarto natin, kako. Di, magano ng isip ko. No, pati kay Lord talaga, nagtatampo ako talaga eh. Pero, mabuti ang Diyos, no? Siyempre, may mga tanong, di ba? Tapos,
Hindi mo man alam kung saan ka kukuha ng sagot, di ba? Bakit nangyari yung ganun? Katabi ko lang, sabi ko, katabi ko lang. Katabi ko lang, wala na agad. Parang ganon. Parang ganon, wala na agad. Sabi ko, so parang hindi ko siya, siguro yung sinatang parang hindi ko pa siya matanggap talaga. No, katabi ko lang, nawala na, parang ganon. Tapos, yun, basta iyak lang ako ng iyak, ang sakit ng iyak ko, ang sakit ng iyak ko. Yun yung mga nasa isip ko noon. Sabi ko, hindi man dinirigay ni Lord yung panalangin ko, sabi ko. sabi ko naman, I believe, sabi ko. I believe ako ng I believe. Ganon. So, ganon ang nangyari. Pagkatapos, yun, maano yung loob ko. Tapos, ewan ko kung anong araw nagpunta sila Pastora Jelly. Nung gabi. Meron pa silang sinabi. Noon daw, nung nag-request pala ako ng ano kay Pastor, nakapag-family picture na ba lahat? Ako, sabi ko sa'yo, di ba? Kami po, nakapag-family picture. Ay, sana lahat merong family picture, per family, sabi ko. Tama-tama naman, nakita ko si Chris doon. Ay, diar, sabi ko, magpa-family picture tayo, sabi ko. O, hindi nag-family picture nga kami. Tapos, nung family picture, akala ko si man mo na nagsasabi kay tata niya, smile, si Brother Evans pala. O, smile ka naman dyan, kanya kay Brother, Kasi siguro hindi siya naka-smile. Kaya pina-smile siya ni Brother Evan. Smile naman dyan, smile naman. Nag-smile naman siya dun sa litrato kasi hindi ko pa tinitingnan talaga eh. Nag-curious lang ako na tignan yung litrato namin nung sabihin nila si tata, layo ng tingin ka, naririnig ko sa mga bata. Kaya nung magkausap tayo, hawak ko yung tablet eh. Tinitignan ko yung litrato niya. Tapos, kapurit nga yung ngiti niya. Tapos, dun sa ibang shot, ang layo nga ng tingin niya. Eh, bakit malayo ng tingin mo? Sabi ko. Inisip ka ba? Sabi ko. Anong iniisip mo? Sabi ko sa kanya, siyempre, ganun tayo, di ba? Sa kinakausap natin yung litrato, di ba? Kaya, nagsasalita tayong mag-isa. Tapos, nung may nakwento sa akin si Pastora. Kasi ang nasa isip ko, bakit hindi sinagot ni Lord ang panalangin ko? Lagi ko namang dinideclare yun. Sabi ko, Lord, sabi ko pa nga kami niya, sabi ko, pag senior na lahat ng mga anak ko, sabi ko, magpapalitrato kami. Sabi ko, senior na kami lahat nun. Ganon ang sinasabi ko kay Lord eh. No, tsaka yung mga apo pa namin, yung pinakabata, sabi ko, yung maging pinakabata nga po namin, makikita pa namin. Pero Lord, yung malakas kami sabi ko. Yung malakas kami sabi ko pa sa kanya eh. No. Tapos yun nga, parang na-disappointed ako na hindi niya ako sinagot doon sa panalangin ko. Siyempre, nag-aano sa isip ko yun, di ba? At ganun. Alam niyo, maraming nawala sa amin. Marami din kami napagdaan ng mga pagsubok, hirap. Pero kahit minsan hindi ako nagtanong ng ganun kay Lord. Ang lagi ko lang sinasabi, ang lagi ko lang response, sa Kanya ako humuhugot ng lakas. Lord, hindi mo kami pababayaan. Lord, hindi mo kami pababayaan. Yun lang ang parating bukang bibig ko. Pero this time kay Brother George, sabi ko, Lord, sana pinabot mo lang ng 80. Yung asawa ko, sabi ko, talagang nagkaroon ako na bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko, sabi ko. Bakit ganon? Alam ko naman, darating din kami sa ganong punto. Pero hindi ganon. Hindi yung ganon. Yung sabi ko, long is satisfying, diba? Pero hindi ganon. Sabi ko, parang, nabigla talaga ako. Shock talaga ako. Tapos yung nga, nagkausap kami ni Pastora. Tapos may nakwento siya, alam mo, Pastora, sabi niya, nung birthday ni Ninong, may nagkwentuhan sila ni Pastor. No? Ganito ang kwento. Akala ko pa naman, tinatanong ni Pastor kung, halimbawa, kunin na kayo ni Lord, hindi pala ganun ang pagkakatanong niya. Kasi sabi ko kay Pastor, Pastor, ikwento mo sa akin lahat. Gusto ko marinig lahat. Kung ano yung sinabi ni Ninong mo. Pero sabi sa akin ni Pastor, tsaka meron akong nakitang post ni Pastor, hindi ko masyadong pinansin. Ang nakita ko lang, ito na yung sinasabi mo, kamo, yun lang. Kasi siyempre, ano pa yung isip ko, hindi ko masyadong pinapansin. Nang nag-usap lang tayo, sabi niya,
ang sagot niya, ngayon na, kahit ngayon na. Na ang isip kong tinanong ni pastor, kung kukunin na kayo ni Lord, Ninong, kailan niyo gusto? Parang ganon. Ang sagot daw ni Ninong, kahit ngayon na. Ah, sabi ko, hindi ko alam yun ah. Kung narinig ko yun, sabi ko, re-rebuke ko siya. Eh kaso silang dalawa ni pastor ang nag-usap. Hindi naman nakwento sa akin ni pastor. No, wala siyang kinento. Kaya pala, sabi ko, di pala kami magkatugma ng panalangin. Yun. Ako, long life. Siya pala ready na. Ako pala yung hindi ready. Ako pala yung hindi ready. Doon sa mangyayari. Sabi ko, kaya pala hindi nasagot ni Lord yung panalangin ko. Sabi ko, kasi hindi kami magkatugma ng panalangin. So parang naibsan din ng konti yung loob ko. Bakit hindi siya nasagot? No, kasi hindi kami parehas ng panalangin. Yung panalangin niya, yun ang sinagot ni Lord. No. Di, ganun pa rin. Natanggap ko na, medyo lumuwag ang dibdib ko kay Lord. No. Kaya nasabi ko, Lord, naiintindihan mo yung nararamdaman ko noon, di ba? Sabi ko nga, kinakausap ko siya, naiintindihan mo ako nung magtampo ako sa'yo. Ganon. Pero ngayon, naiintindihan ko na, kaya pala, sabi ko. Tapos, pero andun pa rin yung kay Brother George, yung sabi niyang, kahit ngayon na, bakit hindi mo ba ako iniisip? Sabi ko. Sabi ko kay George, doon sa litrato ni Brother George, sabi ko, bakit hindi mo ba ako iniisip? Sabi ko pa, no? Pero, siyempre, yung mga ganong mga tanong, laging may sagot si Lord, no? Tapos, yun na nga. Pero, tapos, naiyak ako ng iyak, no? Puntaan yung mga anak ko, kala nila anong nangyayari sa akin. No? No. Tapos, meron sabi ni Jan, Nay, ito, pakinggan mo to. Ito yung pinasasabi sa iyo ni Natay, kanya. O, may pinatugtog siyang kanta. O, tahan ka na daw. Tahan ka na. Yan, kasi makaya, tahan na, mahal ko. Yan. Ito yung gustong sabihin sa ni Tatay, sabi ni, siguro naman, para akong bata, sumusunod ako. Pag naiiyak na naman ako yung, masakit na naman ang dibdib ko, naiiyak, gusto ko na namang umiyak ng talagang, babatutugtugin ko yun, yung tahan na. Para naman akong uto-uto. Tatahan talaga ako. Na, tatahan naman ako. Pero tumutulong luha ako. Tumatahan ako. Hindi na yung, gumaganon ako. Hindi na. Tapos, ito pa, ayaw kong kausapin ng mga pamangkin ko, ate ko, kapatid ko, ayaw kong may kausap. Hindi ko kaya, hindi sa ayaw ko silang kausapin, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, narinig sa kanila, wala nang asawa ko, hindi ko kaya sabihin sa kanila, wala nang asawa ko. Wala na si Brother George. Pero yung nga, pinatutugtog yan, yung tahan na. Isang araw, ewan ko, Webes yata yun, basta. Sinubukan ko, sabi ko kay ate ko, pwede ka nang kausapin, kanya. Sabihin mo lang, sige kako. Ngayon, inano ko yung tablet, sinarge ko. Tumawag ako kay ate ko. Pero tumatago ko kay ate ko, nakikipag-usap ako, walang video. Wala nang video, hindi pa ako nakatingin. Kasi, siyempre, alam mo na, pag gano'n, parang lalaglag na naman yung luha mo, hindi kami magkakaintindihan, di ba? Parang naghahanap ka ng naglalambingan mo, pag-iiyakan mo, di ba? Kaya nakikipag-usap ako ganyan. Tapos dumating si JR. Nay, sabi na, nakausap mo na si ante? Oo, sabi ko. Pero hindi ako tumitingin sa kanya, sabi ko. Sabi ko, basta nag-usap ako, nakaganon ako. Pero wala pang yun, wala pang video yun, sabi ko. May sinabi siya sa'yo, sabi niya. May kinento siya sa'yo, sabi niya. Ano yun? Anong kwento niya? Sabi ko, ay wala pa siyang kinikwento sa'yo, wala, sabi ko. Ito ang kwento. Di ba si tatay, kanya kapag may tumatawag sa'yo, tatawagin ka niya pag wala ka sa kwarto. Ay, hindi ka niya makita. May tumatawag. Ganun si Brother George eh. Pagka mayroong tumatawag sa akin, no, ayaw na ayaw niya yung hindi mo sasagutin agad. Gusto niya sagutin mo agad. No?
Ay, sana nga, lagi ko pong sinasabi sa kanya, Tay, hayaan mo lang mag-ring. Sabi ko, kasi magko-call back ako, pwede naman. Sabi ko, yun ang lagi ko sinasabi. Kasi siya, pagka may tumatawag, gusto niya sagutin agad. Ayaw niya nung, baka importante yan, parang ganon. Pero meron daw time na tumawag ang ate ko, hindi niya ako tinawag. Siya ang nakipag-usap. Yun ang kwento ng ate ko kay JR. Kasi sila lang nakakausap nila, yung mga anak ko lang. Ganito ang sabi niya. Sabi daw ni Brother George sa kanya, Ate, salamat ha. Sabi daw niya, ikaw na ang bahala kay Nena. Kanya. Sabi ko, binili niya ako kay auntie niyo? Sabi ko, kailan? Sabi ko, nung yung bago, mga ilang araw daw, bago yung family day, kanya, bakit? Sabi, umiyak na naman ako. Tumatahan na nga ako. Sabi ko, tumatahan na nga ako. Paiyakan na naman ako, sabi ko. Bakit niya ako binibilin ka? Alam niya ba? Sabi ko. Ba't alam niya? Na alis na siya? Sabi ko pa. Pangalawang bilin niya yun sa akin yung unang binili niya ako, nakasurvive naman siya. Ngayon, binili niya ako yung ate ko, di siya nakasurvive. Iniwan niya na talaga ako. No? Sabi ko, di, siyempre, pag ikaw nagbibilin ka, di ba, parang, di ba? Sabi ko, siguro may nararamdaman yun, sabi ko. Di ganun na naman. Yak-yak. Yak-yak na naman ako. Pag naalala ko yung binilin ako sa ate ko. Tapos, di ganon. Pero masakit talaga, Ang sakit. Ang sakit-sakit. Kasi lalo na kaming dalawa ni Brother George, wala namang kaming pinaghiwalayan ng matagal yan, Wala kaming, noon lang mga sinasamahan ko yung mga pamangkin ko, naglalakad sila ng mga papeles nila, matagal na yon. Pero wala kaming pinaghiwalayan ng matagal ni Brother George. Kaya siguro ganun yung At saka before yun, di ba mahilig akong nagpipicture sa kanya, tapos binablog ko siya. Before yun, binablog ko na naman siya. Bago yun, nagbablog. Yung mga same picture niya rin ng binablog ko. Yung kumakain siya, tapos yung nag-aalaga siya kay Amara. Ilang beses, ko na yun repost ko na lang yun Pero may mga merong akong mga nilalagay na quotation. Sabi ko, happy to serve you. Kasi binigay mo naman ng lahat para sa amin. Masaya akong happy to serve you, sabi ko. Meron akong mga nilalagay na Tapos, ganun pala yun. Kaya sabi ko, kaya pala gustong-gusto ko na naman siyang pinopost. Ilan lang yun? A week lang bago yung family day natin. Mayroon pang si Ami. Sister Ami, sabi niya kay angka niya, loko-loko ka. Kasi, ang loko-loko mo, uncle, kanya. Kasi nga naman, ang sabi ko, sige, sabi ko, anong tawag doon? Magyaya ka na. Tapos sabi niya, halika na kayo, kain na ako, sabi niya. Yun, ilang beses ko ng pinos yun Pangalawang beses ko siguro ng pinos yun. Before ng family day a week. So, ganun. Di masakit. Ang sakit talaga ng nararamdaman ko, Sandali lang. Pero sabi ko nga, kapag ganong sitwasyon nasa ganong kang sitwasyon, ako katulad ko, nasa ganon akong sitwasyon, nalilito ako, Minsan naliliwanagan ako, minsan maayos ang isip ko, minsan nalilito ako, minsan lutang ako. Nung magsimula yung gawain, di ba nagkaroon ng gawain doon, Bernes. So nakatulong pa ng malaki sa akin yon yung mga narinig kong mga message nila Pastor, tsaka message ni Pastor Rolly.
habang pinapakinggan ko yun, ano ko, nagagaanan yung loob ko. O nga ano, sabi ko, nakikipag-bargain ako kay Lord. Nagtanong din ako kay Lord, tapos nakikipag-bargain ako sa Kanya. Na ano, ganon. So lahat ng mga senior nila, ganon ang sitwasyon ko. Na pati yung kay pastor, sa family, no? Pero naibsan talaga yung bigat ng puso ko. No? Pero sa loob ng isang buwan, magmula nung namatay si Father Jose, nilibing siya, hanggang nung mag-isang buwan siya, lagi merong tug of war sa akin. No? Yung iba yung sinasabi ng bibig ko, at sinasabi ng isip at puso ko. No? Sabi ko, okay na ako. Masaya naman talaga ako. Pag masaya naman talaga ako. No? Kaya lang bigla parang natutulala ako. Naalala ko na naman siya. Iiyak na naman ako. Ganon. Sabi ko, hindi ko naman siya sinasantabi. Hindi ko winawalang bahala. Kasi paano hindi ako iiyak? Mahal ko yung tao. Asawa ko yung nawala. Di ba? Kaya ganun. Sabi ng mga anak ko, Nay, sige, kung umiyak ka lang. Oo, sabi ko pa nga kung sa anak ko, wala naman sa lugar ito. Kasi kahit nasaan ako, basta napaganon ako, naalala ko siya, tutulo na naman ang luha ko. Wala naman sa lugar itong luwang ito. Sabi ko, naiiyak ako kahit saan ako nandoon. Lalo na nung dito, alam nyo, kahirap. First Sunday, ay, kahirap talaga. Ang hirap magpigil ng iyak. Ang hirap. Kasi siyempre, mahal mo yung tao. Ganun nga. Naliwanagan ako, tsaka naintindihan ko din habang lumilipas ang araw. Hindi nasagot yung prayer ko na magkasama pa kami ng matagal, pero yung parehong naming prayer request, na kung sakali iiwan na namin ang mundong ito, natural death. Yun sabi ko nga sa mga anak ko. Meron kaming parehong prayer na sinagot niya. Yung walang hirap, walang magiging problema ang mga bata, natural death. Di ba parang natural death lang yung nangyari sa kanya? Sabi ko, yun ang answer ni Lord na isa pa. Sabi ko, answered prayer kami doon. Sabi ko. So, hindi siya nagbigay ng problema sa amin. Di ba? Alam nyo, doon sa mga dumalaw sa kanya, mas lalo kong naano yung grace ni Lord sa buhay ni Brother Jose. Kasi meron kaming kakapalengkihan, meron akong pamangkin na ganun din ang sakit niya, na matay na. At saka yung best friend ko, dinalaw ako ng Sabado, nagkwentuhan kami. Same, na kapag meron silang heart issue, na kapag nalalagyan ng tubig yung baga nila, hindi sila makahinga. Pero ang sa kanila, sinasabi nila, ang sakit ng nararamdaman nila. Ang sakit. Pero sabi ko, si Brother Jose, hindi ko naman nakitang yung sabi nila, ang sakit ng nararamdaman niya. Hindi ko naman nakita sa kanya. Before pa nga, nung nakikita ko, before pa nga mag-family day tayo, kasi busy siya, inaayos niya yung mga inaayos niya eh. Ginagawa niya yung pintuan niya. Sabi ko, itong asawa ko, kung hindi ko lang alam na may issue to ng heart, sabi ko, malakas eh, maliksi eh. Ang liksi-liksi niya kaya nung yun, ginawa niya yung pintuan niya, pero meron pa pala siyang ibang ginawa, inayos niya pala lahat yung mga tools niya. Nilinis niya na pala lahat. Lahat inayos niya. So, ganun. No? At saka, yun, umalis siyang payapa, walang pain, umalis siyang maaga, hindi dun sa gusto ko, kundi dun sa gusto ng Lord. Umalis siya ng payapa. No? So, kahit ganun kabilis, kahit ganun kadali, andun pa rin yung thankfulness. Andun pa rin yung thankfulness.
na siyempre mas alam ni Lord kung ano yung mangyayari pa sa hinaharap, di ba? No? Saka sabi ko naman, natural death, hindi kami magiging problema ng mga anak namin. So, nangyari, di ba? At saka sa pag-uusap namin ng pamilya, pinalalakas namin ng loob ng isa't isa. Sinasabi namin, may dahilan. Bakit nangyari? Yung pastor may dahilan, bakit nangyari? No. Kaya nung marinig ko yung message mo, nung linggo, talagang na-bless ako sobra. Dahil nga sa may issue sa heart si Brother George, kung sakali man makasurvive siya, sabi nga ni JR, magiging bedridden lang siya. Di ba? Sabi nga niya sa akin, Nay, kung si tatay sasabihin nila, para mahabol lang yung hininga niya, tutubuan nila, hindi ako papayag. Sabi ko rin, hindi rin ako papayag kasi ayaw din ni tatay yan. Napag-uusapan kasi namin yung mga ganyan ayaw ni tatay. Sabi ko, kung sakali man, di ba? Sabi nga, tayo, masaya tayo nakikita siya. Kasi nandyan pa siya. Pero hindi natin alam, siya nahihirapan na. Di ba? Anong mas gugustuhin natin? Halimbawa man. O di, mas gustuhin mo na yung tayo nang mahirapan kesa siya. Ikaw nga, masaya ka kasi buhay pa. Ganun tayong mga Pilipino, di ba? Basta nakikita mo lang, kahit naghihirapan na siya, masaya ka Pero hindi mo alam, nahihirapan siya talaga. Kung pwede nga lang siguro, sabihin niya, siya, ganun na. No? So, ganun. So, lahat may dahilan. Lahat ng mga nangyari may dahilan. Yan. Tsaka selflessness na rin yun, di ba? Nakikita mong naghihirap yung buhay nga, parang buhay nga. Nahihirapan naman siya, ikaw lang masaya. Gusto mo lang ikaw, masaya ka. Di ba, selfishness din yun? Sarili mo lang din ang iniisip mo, no? So, yung mga ganong klase ng encouragement. After ng message ni Pastor nung Sunday, nagkausap kami. Doon, di ba, Pastor? Sabi ko, bago ako mag-share, gusto ko malaman ko lahat ng sinabi ni Ninong sa'yo. So, nagkwento siya sa akin. Ang sinabi niya, ang tanong niya pala, kung bibigyan pa kayo ng buhay ng Lord, hanggang kailan, kamo yata, Pastor? Yun nga ang layo ng sinagot niya, kahit ngayon na. Kahit ngayon na. Di ba ang layo? Ang tinatanong ni Pastor, kung bibigyan pa siya ng buhay. Pero sabi niya, Pastor, kahit ngayon na, gusto ko na, pagod na din ako, tsaka stable na rin yung mga anak ko. So, ibig sabihin, okay na sa kanya. Ready na siya talaga. No. Ito lang, ang tinanong ko kay Pastor, Pastor, anong sinabi ni Ninong na pagod na siya? Wala siyang sinagot kamo, di ba? Kasi gusto ko, bakit? Pagod na ba siya? Nakaka-Tom and Jerry namin. Parang ganon. Pagod na kaya siya o ano? Gusto ko kasing maging malinaw yun Pero sabi niya, wala daw siyang sinagot. So, akong sumagot. No? Pumasok sa isip ko yung mga struggles niya. Kasi, si Brother George, kapag ka naliligo, tuwing lalabas ng banyo, hinihingal siya. O bakit? Parang hinahabol niya yung hininga niya. Tuwing maliligo siya, ganun ang nararamdaman niya. Sabi ko, bakit? Baka sobrang namang mainit siyang pinaligo mo. Saka wag mabilis, baka buhos ka ng buhos, sabi ko pa. Pero alam niyo, pag makikita ko naman din na ganun si Brother Diyos, ayaw ko rin siyang tinitignan. Kung maaari lang. Ayaw ko siyang nakikitang ganun. Gumaganon-ganon siya. Yan, nakita rin ni Brother Chris yung ganun na tsura niya. Pero mamayang konti, mga ilang minuto, aayos na. Yung ganun lang parati. Kaya siguro sabi ko si tatay, araw-araw naliligo yan Siya, hindi niya na ako utusang magpainit ng tubig. Siya na mismo nagpapainit ng tubig. Pero yung mga nakaraang mga araw, tayo sabi ko, bakit hindi tayo naliligo araw-araw? Sabi ko, no. Apo, tatanungin pa kita kung magpapainit ako. Dati-dati, ikaw naman ang nagpapainit. Di mo na ako tinatawag. Ngayon, ako pang tatawag sa'yo. Di sa kikibo. Pumasok sa isip ko, yung tuwing maliligo siya, hinihingal siya.
Lagi niyang nararamdaman, wala pang ligo na hindi siya hinihingal. Tapos paggabi, bigla bumabangon siya. Bakit? Sabi ko, bakit? Sabi ko, parang ano, parang daw na tumigil daw yung paghinga niya. Ano masakit? Ito naman, ito lang. Dito, wala. Hindi ka nahihirapang huminga. Yun lang, nung ano lang, parang tumigil akong huminga, sabi niya. Pero nung nakaupo na siya, tapos ginagano niya yung ano niya. Tapos painumin ko siya ng gamot niya para dun sa sikmura niya. Mawawala na pag nagdighay na siya. Pag humiga na siya, okay na. Ganun lang ang nararamdaman niya parate. No. So sabi ko napagod na siya dun sa ganun na sitwasyon niya. Tsaka kasi, nung last na check-up namin, general check-up namin, February 22 yun eh. Kasi every 3 months, nagpapa-general check-up kami. 2 kami, pero siya mas marami sa kanyang ine-check, laboratory. Sabi niya, Tay, ang ganda ng laboratory niya. Dito, Tay, sabi niya, walang tubig ang baga niyo, malinis, pati tiyan niyo, malinis ka na. Kaya lang, Tay, sabi niya, laki ng tiyan niyo. Sabi ni Dr. Galion. Oh, taba ito, tatay, sabi niya. Taba ito, oh, tatay ha, sabi niya. Kasi pinagdadayat talaga siya. May diet ang tubig niya, may diet ang pagkain niya. No? Oh, sabi niya, lumakas kang kumain, no? Sabi ni Doktor, siyempre, kasi wala siyang malaking tiyan niya, pero walang tubig. Tapos, Tay, sabi niya, alam mo, sabi niya, siyempre yung kaso niyo kasi, sabi niya, ang totoo, hindi naman talaga totally nagagamot yan. Pero tatagal ang buhay niyo. Basta susundin niyo lang lahat yung mga sinasabi sa inyo. Sabi niya, siguro baka mamaya, hindi ko alam ha, isip ko lang yun. Siguro niisip niya ganun. Oh, hindi ko alam, sarili ko lang yun. Kaya parang sabi, pagod na, siguro, sabi niya, siguro kahit inumin ko lahat ng gamot na ito, sufisyente siya ng gamot. Pero nakakapagtaka nung Biyernes araw na yon, wala na siyang gamot. Ay, bibili lang muna ako 5 tigli-5. Pagdating namin, doon ako bibili ng yung marami. 5 lang talaga, 5, sa bawat isang gamot, 5 piraso lang ang binili ko. Sabi ko, Sabado, Linggo, Lunes. Sinobrang ko pa nga eh. Lunes, bibili na ako ng marami. 5 lang talaga, binili kong gamot niya. No. Nung araw na yun, Biyernes, Sabado, alis na tayo. No. Tapos, yun na nga. So, siguro sabi ko yung mga silent struggles niya, di ba? Kasi hindi naman lahat sinasabi eh. Saan ka, kahit mga nakikita ko na siyang anong nararamdaman mo, tatay? Saan sasagot pa ng wala? Diba? So may mga silent struggle siya na hindi niya na sinasabi. Na siya lang ang nakakaramdam. At kasi marami din kasi hindi niya pwede nang gawin. Alam niyo, ang sipag-sipag ni Brother George. Siya yung taong hindi yata mapapakali kung wala siyang ginagawa. No? Doon ko sa madalas pagalitan, ayan. Alam ni Pastor yan. Sabi nga pa kay Pastor daw eh, pag may pupuntahan kay Pastor, umalis na kayo. Nininang mo, para magawa niya yung gusto niyang gawin. Kasi bako babawalan ko talaga siya. At doon kami madalas nagtatalo. Ang mga pagiging Tom and Jerry namin ni Brother George, hindi yung malalalim na mga dahil. Hindi. Nag-Tom and Jerry lang kami yan. Binabawalan ko siya. Nagagalit siya. Ayaw niyang pabawal kung minsan. Yun, ganun lang. Siyempre ako siya, napipikon din siya, di mag-away kami. Pero away hindi siya away talaga. Magpapalitan lang kami ng salita, pero walang mura yon. Ganun lang. Yun lang, anong tawag doon? Katwiran sa katwiran. Naglalaban. Walang nananalo. Oh. So, ganun.
Everything happens for a reason. Minsan kapag realidad na, kapag totoo nang nangyayari, ang hirap. Ang hirap pang hawakan. Di ba? No? Parang minsan mandaling sabihin, pero pag nangyayari na, ang hirap intindihin. Kahit na sinasabing everything happens for a reason. Nangyayari ang mga bagay na ito, may dahilan. At lagi pa nating sinasabi, merong magandang dahilan. Pero kapag nandun ka sa ganong estado, parang wala kang nakikitang magandang dahilan. Amen. Parang hindi mo maintindihan yung everything happens for a reason. Yung sarili mo lang reason kung minsan nang naririnig mo eh. Di ba? Yung maraming bakit, yung maraming tanong, no? Minsan kapag related na, mahirap maintindihan. Lalo na hindi mo talaga naiintindihan bakit nangyari. No? Feeling neglected ka, feeling abandon ka, lalo na sa times na kailangan mong may kapitan at sa mga sagot at sa mga tanong na kailangan na mayroong sagot, di ba? Disappointed ka. Minsan hindi mo nakikita yung magandang dahilan, di ba? Kapag nandun ka sa realidad, nandun ka sa ganong sitwasyon, minsan hindi mo talaga makikita yung agad yung magandang dahilan. Bakit nangyari yun? Sabi nga ni Pastor, no? May mga mangyayari sa buhay natin, hindi natin naiintindihan. Di ba? Nangingibabaw ang damdamin, nangingibabaw ang emosyon, nangingibabaw ang kalungkutan. Pero ito ang mabuting balita. Hindi pahihintulutan ng Diyos na manatili tayo sa ganong kalalagayan. Amen. Na hindi mo maintindihan yung nangyari sa'yo. Amen. Na hindi niya ipapaintindi sa'yo yung rason. Bakit nangyari yon? Amen. No? Ibibigay ng Diyos ang sagot. Totoo, nalulungkot kami at marahil tayo, nalulungkot din tayo. Bilang pamilya, nandun pa rin yung maraming sana. Lalo na ako, sana, marami akong sana. Nandito pa sana siya, di ba? Makakasama pa namin sana siya sa marami pang pagtitipong pamilya. Makakabawi pa ng gusto sa kanya yung mga anak niya. Sabi nga ng mga anak niya, tayo hindi pa kami masyadong nakakabawi sa'yo. No? Sana, nandito ka pa. Ako kahit nilet go ko na siya, dumarating yung sana, nandito ka pa. Sana makikita pa ang mga apo sa tuhod na susunod pa. Diba? Sana. Magpapapicture pa kami na puro senior na at marami pang sana. Diba? Pero mas maganda at mabuti na ang kalalagayan niya ngayon. Amen. At yun ang comfort ng Lord. Ito ang reason ng everything happen. No? Everything happen for a reason kasi mas mabuti na ang kalalagayan niya ngayon. Amen. Nawala siya agad. Pero mas mabuti na ang kalalagayan niya ngayon. Restful na siya. Amen. Peaceful na talaga siya. Amen. No? Wala na yung sakit na nararamdaman niya. Amen. Amen. No? Yung araw-araw na marahil iniisip niya, ito na naman, ito na naman. Amen. Ito ang reason ng everything happen. Nasa presence na siya ng Diyos, wala nang sakit na nararamdaman, wala nang silent struggle, restful and peaceful na talaga siya. Amen. Kasi mas alam ng Diyos, di ba? Mas alam ng Diyos yung kanyang magandang plano sa buhay natin. Amen. Ako, kami, tayo, mamimiss natin talaga siya. Sino dito hindi namimiss si Brother George? natuwa ako kanila Pastora Dina at saka kahit kasi nakita ko sila, dumalaw sila kay Brother. Sabi ko, thank you, sabi ko.
kaming dalawa, kami, namimiss natin siya, lalo na kung dami naming memories. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, ng best friend ko, alam mo, nainggit ako sa'yo. Kasi ang dami niyong memories ng mister mo. Kami, ilan lang. Sabi niya, oo, bawat okasyon meron talaga. Gusto ko talaga may picture-picture. No? Saka yung laging nagtitipon ng pamilya. Talagang gusto ko yan, sinasabi ko sa mga anak ko yan. Kahit simple lang, di kailangang mahal. Diba? Sa aming dalawa, either good and sometimes not good. Hindi ko sasabing bad. Not good lang. Yung memories namin, bakit? Merong not good. Kasi Tom and Jerry nga kami, di ba? No? Pero doon kasi napatunayan namin doon sa not good, kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Kung gaano namin ina-accept ang isa't isa. Amen? No? Hindi kami compatible sa maraming bagay. Pero napatunayan namin doon sa pagiging Tom and Jerry namin, doon sa mga konti-konti namin mga diskusyon, mas napatunayan namin talaga kahit anong mangyari, kami pa rin. Di ba? Hindi ko nga siya iwanan eh. Ayoko siyang iwanan eh. Hindi ko siya ipagpapalit kahit sa anumang saya. Kung hindi ko siya kasama, wag na. At meron pang nakwento si pastor sa akin. Minsan daw nagkausap sila rito ni pastor. Nagkwentuhan sila ni Brother George. Ang sabi daw ni Brother George, may natanong daw si Brother George, sabi niya, bakit daw kung wala na isang tao nakakalimutan na? Ganun ba yun, pastor? Bakit daw kung wala na ang tao nakakalimutan na? Alam mo, biglang pumasok sa isip ko, siguro kaya family day siyang umalis. Kaya umalis siya ng family day. Para hindi siya makalimutan. Amen? Amen? Na sa tuwing family day, naaalala natin siya. Amen? Siguro makakalimutan man natin siya, makakalimutan na natin siya. Iba, ako, hindi ko siya makakalimutan. Sinasabi ko. At hindi ko siya kakalimutan kahit kailan. Merong marahil, yung iba sa atin, makakalimutan siya. Pero pag may family day, maaalala siya, di ba? Sabi ko, siguro kaya family day kang umalis para lagi kang naaalala. Kasi yun daw ang tanong niya, bakit kapag wala na ang tao, nakakalimutan na siya? Ang sagot naman ni pastor, sa iba ninong. Pero doon sa mga taong nakasama mo, mahal mo, hindi sila makakalimot. Totoo naman yun, di ba? Hindi mo makakalimutan ang taong mahal mo. At ang mga taong nagmahal sa'yo, hindi mo makakalimutan. Kaya pala siya, ang madalas na i-content ko sa vlog, siya lang naman eh. Sa mga picture siya. Siya palagi. Para kahit wala na siya, makikita ko pa rin siya at maririnig. Amen? Amen? No? Yun ang ano ko, yun pagka naalala ko siya, pagka na-miss ko siya, yun. Ulit lang. Pinanonood ko yung mga vlogs niya, yung mga videos niya, at yung mga picture niya. Kaya napakahalaga na laging gumawa ng mga memories. Ito kasi ang forever. Amen. No? Parang si Jesus, di ba? Lagi niyang kasama yung kanyang mga disciples, sinuturuan niya, di ba? Kung saan-saan sila nakakarating. At kahit nga anong namatay siya at nabuhay siyang maguli, sinong hinanap niya? Yung mga disciples niya pa rin. Amen? At anong sabi niya doon sa Last Supper? Do this in remembrance of me. Di ba? Kung si Jesus nga gusto, maalala siya, di ba? May mga alaalang maaalala sa kanya. Hindi ba? Kaya napakahalaga mga kapatid. Maglaan tayo ng oras, gumawa tayo ng maraming mga magagandang memories. Kahit na yung hindi maganda, memories pa rin yun. Amen? No? Maglaan tayo ng panahon para sa ating pamilya, para sa isa't isa. Amen? Para meron kang inaalala, binabalik-balikan. Amen?
Ang sabi nga ni Jesus, do this in remembrance of me. Noon, ayaw ko siyang bili ng tools. Kasi ang dami niya ng tools, bili ka pa ng bili. Itong wala na siya, na-appreciate ko. Bakit bili siya ng bili ng tools? Kasi kumpleto ang gamit ng mga anak niya. Amen. Di na kailangang manghiram, di na nila kailangang maghanap, andun na lahat yung kailangan nila. Amen. Pero nun, kontra pelo talaga ako. Ang dami mo ng tools eh. Anong gagawin mo dyan? Sabi ko. Yung pala, merong reason. Bakit bili siya ng bili? Amen. At ang reason ay ano? Para merong gamitin yung mga anak niya, para merong manghiram, basta isosoli lang. Amen. Amen. Blessing pa rin ang buhay niya. Amen. No? Ayaw ko siyang pulot ng bakal. Alam niyo yan? Pag noong meron siyang tri-bike, may makitang bakal, pulot. May nakitang tornilyo, pulot. Naiipon, hindi naman niya ginagamit. Yung mga lumang-luma ng mga hako. Bote-bote yan. Pero alam niyo, kahapon nakabagbenta si JR ng 900 pesos. Doon sa mga junks na yon, doon sa mga walang silbi na nakikita ko, sabi ko mukha ng junk shop tong bahay natin. Itabi mo, ba't hindi mo pa itapon, hindi mo naman magagamit ka ako sa kanya lagi. Yung pala pagkakaperahan, amen. Oh, nakabenta siya ng 900 pesos. Di ba? Sabi ko, ngayon ko na-appreciate yung mga ginagawa ni tatay noon na kontrang-kontra ako, sabi ko. Ang dami kong inaayawan na ngayon ko na-appreciate. Simple things means a lot. Mga kapatid, kahit maliit na bagay lang, i-appreciate natin. Amen. Kasi darating pala ang araw, yung maliit na bagay na yun, napakalaking bagay pala. Amen? Simple things means a lot. Kaya maging appreciative tayo. Amen? No? Hindi mo nakikita ang kahalagan ngayon, there will be a time. Magiging thankful ka kung nagawa mo. Amen? Diba? In-appreciate mo yung kasama mo, nag-thank you ka sa kanya, diba? Diba? Oh, mga simpleng mga ginagawa niya sa'yo, mga simpleng ginagawa mo rin. Amen? Mga simple. Sabi nga, even the little kindness na ginawa mo sa iba, lalo na sa pamilya. Amen, mahalaga. Amen. Kaya mahalaga talaga yung ina-appreciate natin ng isa't isa. Amen. Huwag tayong kontra ng kontra. Kamukha ko, kontrabida. Amen. So, kaya palagi kong sinasabi kahit dito sa pulpito, di ba, bakal naman ako sa inyo. Wala naman akong tinatago. Kahit Tom and Jerry kami kung minsan, di ba naririnig nyo? Mahal ko talaga yan. Naririnig nyo ba yun na sinasabi ko sa inyo? Na pinapahayag ko dito? Mahal ko talaga yan. Kahit hindi ka na pogi. Di ba? Walang kasakit siya, payat-payat niya, di ba? Hindi na siya macho. No? Kahit ganyan ang itsura mo, ikaw lang talaga, di ba? Hindi ako nahihiya. So sa ganong kaparaanan, alam niya mahal ko talaga siya. Amen. Alam niya, mahal ko talaga siya. Di ba sabi pa, noon, ikaw lagi nagsasabi sa akin ng ganyan. Ngayon, di ko na masyadong naririnig, ako na lang nagsasabi sa'yo. Di ba? Bakit mo ikakahiya kung sabihin mahal mo, talagang mahal mo naman, di ba? Sabi ko nga, kahit hindi ka na macho, kahit payatot ka na, kahit gumano na yung mukha mo, ikaw pa rin ang pinakapogi sa akin. Amen. So, sa ganon. Kaya ito na nga pala, oh. Siya lang at wala nang iba. Mga kapatid, kung meron tayong gustong sabihin sa mga mahal natin, kung meron tayong gustong gawin sa mga mahal natin, siyempre mabuti, di ba? Yung alam natin, sasaya siya, di ba? Ngayon na, huwag bukas. Para walang regrets, di ba? Sana ginawa ko na. Sana noong sinabi ko na. Sana, at marami pang sana. Di ba?
wala namang perfectong relationship. Tandaan natin yan. Pero kung maglalaan tayo parati ng space para sa tinatawag na forgiveness, sa acceptance, di ba? At parati, love wins all the time. Parati nating piliin ang magwagi, pag-ibig. Di ba? Lagi pag-ibig. Di ba, ikaw nang mauna. Kung magkakasundo na kayo. Di ba? Si Lord nga, sabi niya ba, kasalanan mo yan. Dapat ikaw ang mauna. Dapat humingi ka ng tawad. Pero hindi ganon, di ba? Ginawa niya yun ang kusa. Pagpapatawad sa atin, nandun tayo humingi ng tawad. Di ba? So, ganon. Kung para mapanatili natin ang magandang relasyon, kahit hindi siya perfecto, kung kaya mo, kayanin mo, hindi na mahalaga kung sino yung tama. Kung importante sa'yo na maitama parati ang relationship nyo sa isa't isa. Amen. No? Kung minsan yung fried chicken lang naman eh. Di ba? Pero lagi nating tandaan, kapag nandun tayo lagi na pinapayagan natin ng pag-ibig, ang nagwawagi, warang relasyon na masisira. Amen. Hindi man perfecto. Bati kayong kayo, bukas mag-away na naman kayo. Bati kayo, away. Pero mananatili ang pag-ibig. Amen. Kaya kung meron kang gustong gawin sa mahal mo sa buhay ngayon, ngayon na. Huwag mo nang ipagbabukas pa. Amen. Kainin mo yung pride mo. Mas masarap siya kung kainin siya. Amen. No? Do it now. Do it now. Okay? So, salamat. Salamat sa pakikinig, mga kapatid. Na-appreciate ko yung pakikinig ninyo. Yung iba siguro, narinig na nila. Amen. Yung kinento ko. Pero salamat sa pakikinig. Amen. Alam nyo ba? Kahit wala kang gawin, pag may nagpunta sa'yo, nagkikwento, makinig ka lang, nakapag-minister ka na. Kahit wala kang sabihin. Amen. Kahit wala kayong sabihin, salamat sa pakikinig. Amen. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Mali po, tayo ay dadako sa pagkakaloob. Napaganda po ng mensahe nung nakarang Sunday. Everything has a reason. Lahat ng bagay ay may dahilan. Sa akin po kasi, na-experience po namin yung mga bagay na dumadating sa atin. Minsan, meron yung tamang-tawa lang, pero minsan, sobra. Meron lang po tayong babasahin sa Efeso 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Sa mamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos siya sa atin. So, ganun po, yung naranasan namin noon, dumating yung puntong, parang yung sa buhay mo parang nadadown ka, bumababa, nawawalan ka ng sa hanap buhay, ganun. Pero, iba po yung ginagawa ni Lord. Kailangan po ba natin hintayin? So, yun po, ang ginawa po sa amin, minsan, meron po yung meron yung
dumating sa akin na parang nawalan ako ng pag-asa. Pero yan nga po yung pag-ibig ng Panginoon, doon po ako kumapit. Dumating po yung point na kung saan niya dinadala, kung sa mabigat, kung sa magaan, naranasan po namin yung medyo may kabigatan. Pero yung pagkapit namin sa Panginoon, yung mga prayers namin, hindi ako uminto. Dahil alam ko po na ibibigay niya yun. So, maraming salamat po sa Panginoon dahil ngayon, medyo hindi naman po nakakaangat. Pero sapat na sapat po yung binibigay niya sa amin. Pinalitan niya po yung mga bagay na kung kailan ka na down, saka ka naman niya iaangat. Pero ang importante po kasi yung prayer natin sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, manampalataya po tayo sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Muli po tayo ay magkakaloob. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito. Muli po kami ay magkakaloob, Panginoon. Salamat po sa biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil hindi ka pa tumitigil ng nagbibigay sa amin ng mga blessing, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo dahil sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob. Amen. God is good. And all the time, God is good. So salamat po sa Panginoon doon sa naibigay po nating o na-share nga po ni Pastora ngayong umaga. So kung titignan po natin, lahat tayo ay nakanig, lahat tayo ay may reason para pakinggan kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon sa buhay nga po ng ating Pastora. So kahit na ganun po yung nangyari, masaya pa rin po tayo dahil hindi nagsasawa si Lord na patuloy tayong ingatan, patuloy tayong gabayan. So muli sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong itaas ang ating mga mapagpalang mga kamay. Hallelujah. Minahal ka ng Diyos noon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.